aking mga kaibigan. Alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo." Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakalob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi. Happy Easter. Palakpakan natin ng Panginoon sa gabing ito. Sabihin nga ninyo, thank God, I am blessed. Mas malakas. Tignan mo ang katabi mo, sabi mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Sabihin natin, thank God we are blessed. Mas malakas! Palakpakan natin ng Panginoon sa gabing ito. Lahat tayo ay pinagpapala ni Jesus Nazareno. Amen? Kaya huwag kakalimutan ang araw-araw ng pagpapasalamat. Hindi lang sa akin, pati sa ating mga kasama, at para sa ating lahat, palaging pasasalamatan si Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa gabing ito. Kilala niyo ba si Francisco Balagtas? Kawawa naman kayong nilalang. Siya lang naman ang lumikha ng Florante at Laura. At isa sa kanyang mga binanggit doon ay nagsasabi ng ganito, "O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ninuman, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang." Totoo yan. Kapag ang isang tao ay may pag-ibig, lahat nababago. Amen? Halimbawa, yung mga kalalakihan na narito, di ba? Nung kayo ay walang love life, no? Kahit hindi ho kayo maligo, mga minamahal kong kalalakihan, okay lang, no? Kahit kayo ay hindi nakapagpagupit, nagsuklay, okay lang. Pero mga minamahal kong mga kalalakihan na nandito, nung kayo ay natutong umibig,
at magkaroon ng crush, aba, 3 beses kang maligo araw-araw. At hindi lang basta-basta ligo, nagtututbrush ka pa, nagagargle ka pa, di ba? At ang bango-bango mo, di ba? At sabi nga, kung minsan ang buhok mo parang hinimod ng kalabaw. Sapagkat umiibig ka. Sa mga kababaihan, nako, nung sila hindi pa umiibig, bahala ng suot ko, no? Lagi nakapuyod ang buhok. Abay, nung umiibig na, nagme-makeup na, di ba ga? Yun ba, pinilulugay ang buhok, ba? Ay talaga naman. No? At hindi lang yun, tinitignan ang kanyang diet. Bakit? Baka siya tumaba at hindi siya mamahalin, di ba? Maraming nagagawa ang pag-ibig na maganda. Amen? At napakaganda ng sabi ng ating Panginoong Hesus, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Bakit? Ay sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Jesus ay nakakapagpabago sa lahat. Ang pangit nagiging maganda. Ang madumi ay nagiging malinis. Ang mabaho ay nagiging maganda. Ganyan ang pag-ibig ni Jesus. Na bagamat tayo ay makasalanan, minahal pa rin tayo ni Jesus. Inibig pa rin tayo ni Jesus kahit tayo ay may mancha ng kasalanan. Sapagkat ang pag-ibig niya ay nakakapagpabago. At hindi lang yan, mas pinalalim ito ni Jesus. Walang pag-ibig ang hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. In short, ang pag-ibig ay marunong magsakripisyo. Ang pag-ibig handang gawin ang lahat alang-alang sa kanyang minamahal. Ito ang mensahe ng unang pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Na kung ay sinabi doon sa sulat na ang mga hintil ay hindi na kailangan magpatuli pa o magpa-circumcise. Bagkus, sila ay inaatasan ng mga alagad, sundin ang mga turo at aral ni Moises, sundin ang turo at aral ni Jesus. Na para bang sinasabi ng unang pagbasa, huwag na nating pahirapan ng mga ito. Ito ang kultura natin. Iba ang kultura nila. Bakit kailangan natin ibigay sa kanila ang kultura natin? Hindi. Ibigay natin ang nararapat sa kanila. No? Ibigay natin ang mas maganda at mas mabunga para sa kanila. Diba? Isinakripisyo ng mga alagad ang kanilang nakaugaliang tradisyon, nakaugaliang mga ginagawa para nang sa ganoon, ang mga bagong kaanib na Kristiyano ay matanggap at makaramdam ng pagtanggap sa komunidad ng mga sumusunod kay Kristo. At ito ang pinakita sa ating mabuting balita. Sapagkat dito'y ang Panginoong Hesus ay namamaalam na. Bakit? Itong tagpo ng mabuting balita ay tagpo kung saan si Hesus ay marapit ng ipako sa krus. Kaya siya'y nagbibili na sa kanyang mga alagad. Kayo ay mag-ibigan. Kayo ay magmahalan, kayo magpatawaran. Unawain ninyo ang bawat isa. Bakit? Sapagkat kung nasan ang pag-ibig, naroon ang Diyos. Uulitin ko, kung nasaan ang pag-ibig, naroon ang Diyos. Ulitin nga natin, kung nasaan ang pag-ibig, naroon ang Diyos. Mas malakas, kung nasaan ang Diyos, naroon ang Diyos. Kaya nga ito ang lagi ito ang binibigan diin ni Jesus. No? Kaya nga sabi niya, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin.
kayo ay mga kaibigan ko. Hindi na kayo others. You are my friends. Diba? You are my BFF. Alam niyo yung BFN? Best friends forever. Diba? At pinapakita dito na sa tagpong ito na kapag tayo ay may pag-ibig, tayo ay hindi lamang malapit sa Diyos, kundi ako at tayo ay nagiging katulad at kamukha ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Huy! Tingnan yung katabi ninyo, natutulog kayo. Tingnan yung katabi ninyo. Yan ang mukha ng Diyos. Bahala kayo. Yan ang mukha ng Diyos. Yan na yan di ba? Bakit? Kasi ang sinumang nasa pag-ibig, kahit kanong itsura ng katabi ko at katabi natin, yan ang mukha ng Diyos. Sapagkat sa taong umiibig, ang nakikita niya ay ang mukha ng Diyos. Kaya nga dito sinabi sa atin ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Pinili ko muna kayo bago nyo ako pinili. Ganyang kabait ang Diyos. Ganyang umibig ang Diyos. Kaya nga no wonder, nasa panahon ngayon, ang mga matatalinong tao ay hindi mataas ang IQ. Ang mga matatalino ay mataas ang EQ. Sabi niyo nga, EQ. Ano yung EQ? Diaper. Ay, hindi yon. Ang EQ ay emotional quotient. Pag sinabi po ninyong emotional quotient, ako bilang tao, na ilalagay ko ang aking sarili sa buhay mo, at sa buhay mo. At kapag nagagawa yan ng isang tao, yan ay isang taong marunong at matalino. Bakit? Na ilalagay niya ang kanyang sarili doon sa lugar ng taong iyon. Nararamdaman niya kung anong pakiramdam niya. Hindi lang ba siya nakikisimpatya, inilalagay niya ang kanyang sarili doon sa katatayuan ng taong iyon. At kapag nagagawa natin yan, na isa sa buhay natin ang utos ni Jesus, mag-ibigan kayo. Sapagkat sa pag-ibig, hindi nagtatansya ng halaga. Alam niyo po, si Santa Teresita ng sanggol na si Jesus ay may nilikhang tula na ito'y kinakanta na rin sa mga misa na ganito ang sinasabi. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali. Naibigay ko ng lahat, magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang aking buong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang taong nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Diyos. At ang isang taong nabubuhay sa Diyos ay laging malaya. At ang taong laging malaya ay laging maligaya. At ang taong maligaya, ibinabahagi niya ang kanyang kaligayahan. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ngayong gabing ito'y hari nawa, ang utos ni Jesus na mag-ibigan kayo ay huwag lamang manatili sa salita, kundi ito'y manahan sa buhay ko at buhay natin. Sapagkat
Ang totoong deboto, marunong umibig. Ang totoong deboto, hindi naghihintay ng kapalit. Ang totoong deboto ay kamukha ni Jesus Nazareno. Amen? 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 Pagpalain po kayo ni Jesus Nazareno.